inspiring short prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming salamat po sa buong maghapong ito, sa mga biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. Patawarin niyo po sana kami sa aming mga kasalanan at gabayan niyo po sana kami ngayon sa meeting na ito. Sana po ay marami pa po kaming matutunan at ma-realize tungkol sa mundo at sa mundo pagkatapos po nito. Maraming salamat po. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Drew, hey, thank you so much, Bea, for your prayer. And again, good evening everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. I hope na sana ay nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan, ano? And welcome to our Saturday service, evening service, ano? And now it's 8 o'clock in Manila and 9 o'clock in Japan. So, are you ready now? Ang topic natin for tonight is actually all about God. What is the relationship of man to God? And what is God's relationship to man? No? Vice versa. And at the same time, meron tayong isisingit dito na ano ba yung pagiging being ni God? Ano? We need to understand this para malaman natin kung ano ba ang pagka-being ni God. So that by knowing this, alam natin kung ano yung magiging posisyon natin towards God. So ito ang topic natin ngayong gabi ito. So please listen and gambati ko na sa pakikinig kasi it's already 8 o'clock in the Philippines, so medyo siguro lalo na yung mga nakapagtrabaho dyan, medyo pagod na. Okay? So please bear with me and we will start now our discussion. Okay. So according to 2 Peter 3:8, it talks about God's creation. Sabi rito, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is as 1,000 years, and 1,000 years as one day. No? So as a Christian, bilang Kristiyano, karaniwan ng pagkakaalam natin na ginawa ng Diyos ang lahat, ang creation, sa pamamagitan lang ng 6 na araw. Sabi sa Biblia, in Genesis, the first day, He created the light. So, and then the second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, He created ang tao. And on the seventh day, na mahinga daw ang Diyos. So, napakaraming Kristiyano, or maybe not only Christians, believe that the creation was done in a 24-hour a day times 6 days. Actually, no. Pag ganito ang ating pananaw, lumalabas na naman dito na ang ating pananaw with regards to God is a God of magic. Na kinreate niya ang creation sa pamamagitan lang ng magic. Ni walang ka-effort. But according to 2 Peter 3:8, sabi niya, don't you know that one day for the Lord is equivalent to 1,000 years? Hindi sinabi rito 1,000 years, thousands of years. That is how God invested, everything just to create the creation. Thousands of years had passed before the creation come. So makikita nyo na God had given everything. It's like a parent, like a mother, habang nasa sinapupunan niya ang kanyang anak, she will give everything, in order na paglabas ng kanyang anak ay magiging maganda ang kanyang kinabukasan. Ganyan ang love ni God sa tao. Kaya kung makikita nyo, before the creation of man on the 6th day, He created everything that God needed. Ginawa ng Diyos yung lahat-lahat na kakailanganin ng tao upang sa kanyang paglago at pagiging ideal. Kaya dito pa lang, kung malalaman natin to, pinakikita rito ang standpoint ni God, na God is our parent.
Ganyan niya kamahal ang tao, kaya lahat ng pangangailangan ng tao ay ginawa niya muna. Upang sa ganon, sa paglabas ng kanyang anak, tatamasahin ng kanyang anak ang mga biyaya upang mapalago siya at maging ideal sa hinaharap. Ito ang katotohanan sa paglalang ng Diyos sa sanlibutan. At lalong-lalo na sa tao. Inilalang niya ang sanlibutan hindi sa 6 na araw na equivalent 24 hours a day. Kundi God invested everything. He invested His love towards man, especially sa paglalang sa atin. So, sana makuha niyo to, na hindi ang Diyos ay Diyos ng magic, na ginawa lang niya ang creation sa pamamagitan ng magic na walang kavalue, na walang kahirap-hirap. Kaya in return, walang value kung tutuusin ang kanyang creation because He done that through magic, which is not. Hindi ganon ang paglalang ng Diyos. Ang paglalang ng Diyos ay binigay niya lahat-lahat upang makreate niya ang pangangailangan ng tao at sa pagkatapos ng noon lahat na yon, na lahat ay nakaprepare na, God created His children, Adam and Eve. Ito yung katotohanan sa creation ni God. Okay? And how about next? Again, the growing period of every created beings. Akala natin, God created us, and the creation, yung sanlibutan, nang wala siyang proseso. Actually, according to the Bible, God is a God of process. No? Patingnan natin. Sabi rito sa Genesis 1:5, ito yung first day of the creation. Sabi niya, and God called the light and day, and the darkness He called night. And there was evening and there was morning one day. And kung tutuloy mo pa, and God saw it that it was good. So makita natin to every day, every day. Sinasabi niyan, the second day, also, sinabi rin diyan, and there was evening and there was morning the second day. And on the third day, again, sinabi doon, and there was evening and there was morning the third day until on the 6 days of the creation. Anong ibig sabihin nito? Ano ba indikasyon nitong evening and morning, sa everyday na pag-create ni God sa tao? According sa divine principle, ang ibig sabihin dito ng evening, it is the first or the formation stage ng lahat ng nilalang. According to divine principle, ang lahat ng nilalang ng Diyos kasama ang tao, tayo ay dadaan sa 3 estado, ng paglago o growth. Yan ay ang formation, growth, and completion. Kaya ang formation stand as the evening. Ito yung unang pag-create ni God. Nasa formation na estado siya. And then, sabi niya, and there was evening and there was morning one day. Next is, merong morning. After evening, there was morning. So morning, it signifies the completion stage of the creation on the first day. So, between evening and morning, sa pagitan ng evening at saka morning, ano yon? That is night. And night symbolize yung growth stage of the creation. Kaya kung makikita natin, papansinin natin, every day sa paglalang ng Diyos, sinasabi nung, and there was evening and there was morning the one day, and there was evening and there was morning the second, third, fourth, and fifth, and sixth. Sapagkat pinakikita rito na dadaan ang lahat ng creation niya ng 3 estado ng paglago o growth stage. And that is the evening, the night, and the morning. Meaning the formation, growth, and the completion. Di ba? Kung makikita niyo sa tao o sa puno, ang puno dumadaan sa pagsilang, dumadaan sa kanyang pagka-adolescent, dumadaan sa kanyang pag-matured. Ganyan din ang tao. So everything o every created beings ay dadaan sa 3 estado ng paglago.
Kaya you can see, God is a God of process. Hindi siya basta-basta lumala lang na, come what may, kung ano mangyari sa inyo, bahala kayo, hindi. God had planned everything. That's why, sinabi natin kanina, God created the creation not on the 6 literal days, but thousands and thousands of years. Why? Because God had planned everything, and it comes with a process. That is God's creation. Now we're going to talk about the being of God. There is a question here. What was God's ultimate purpose? Why He created the creations, especially ang tao? Ano daw ba yung ultimate na layunin ng Diyos? Bakit niya kinreate ang sanlibutan o ang lahat ng creation kasama ang tao? Sa tingin niyo ano? Di ba, according sa mga pag-aaral natin, God created man especially because of love. Love is the purpose. Pero the question is the ultimate, ano, yung pinaka. Yes, we know that God created the creation, especially man, because of love. Pero ano yung pinakalayunin? Para to realize joy and happiness, to receive joy and happiness sa creation. That is the ultimate purpose of God. No? Maka-realize siya o maka-receive siya ng kaligayahan, ng joy and happiness sa pamamagitan ng pagbabalik ng tao o ng creation sa pag-ibig na kanyang ininvest. So matatandaan nyo, before that, ano? Do you think God need man or vice versa? No? Maraming nagtatanong bilang Kristiyano, kailangan ba ng Diyos ang tao? Ano? O kailangan ba ng tao ang Diyos? What do you think? Yes, actually. God need man and man need God. Kung matandaan nyo, yung pinag-aralan natin in the past, di ba? Yung principle of give and take action, the subject and object, ano? Ano ang layunin nito? Na every created being, including God, sakop sa prinsipyo ng give and take action or the subject and object relationship. Bakit? Sapagkat dito sa batas na to, once na nagkaroon ng relasyon ang subject at saka object with give and take action of love, ano ang mapuproduce? Joy and happiness. Kaya kailangan ng Diyos ang tao, kaya kinreate niya ang tao and the rest of the creation so that He could in return receive the love from man. And in that way, joy and happiness will come on God. So ito ang layunin ng Diyos. The next question is there anything bigger or larger than God? Alam nyo, bilang Kristiyano, maraming makukunot noo dito. No? Sasabihin natin palagi, wala na. Walang lalaki pa sa Diyos. God is the ultimate being. No? Siya ang pinaka, wala nang lalaki pa. O wala nang higit pa sa Kanya. Is that so? Lawakan natin ating pag-iisip. Actually, meron. May mas lalaki pa sa Diyos. Ano yun? According to divine principle, that God is actually looking for love. Di ba? Bilang tao, ano ba yung makapagsasatisfy sa tao? Hindi ba? Yung mga bagay na mas malaki sa tao. Iyon ang makapagsasatisfy sa tao. That is the design of man. Yung makapagsasatisfy sa'yo, yung mas malaki sa'yo. You can never be satisfied sa isang bagay na mas maliit sa'yo. So in this way, we are patterned from God. God created everything for the love and in order to receive joy and happiness. And
Only love can satisfy God. That's why actually love is greater than God. That's why God is looking for love. Because the only thing that can satisfy God, or the only force that can satisfy God, is only love. That's why love is actually greater than God. Love has no end. The more you love, the more love will come back to you twice, 3 times, 4 times, or many times. That is the characteristics of love. That's why God is satisfied by love. That's why He created everything for the sake of love. And in return, if the love from the creation, especially through man, will return back to God, God will receive joy and happiness and satisfaction. That's why, in a sense, love, there is a greater, there is greater than God. Love is greater than God. That's why God is seeking for love. No? So huwag natin ma-misunderstood ito. It's very, very logic. We will not seek, hindi tayo maghanap na isang bagay na na masasatisfy tayo na hindi mas malaki sa atin. Naturalmente, na mas malaki sa atin na makapagsasatisfy sa atin. And that is actually love. Love is the greatest force in the universe. That even God is seeking for this. That even God wants to embrace love. Okay? Sabi rito, in the New Testament, there are many Bible verses talking about or speaking about of God as our Father. Ano? Ito yung pakilala ni Kristo. Nung dumating si Kristo, nung unang pagdating niya, pinakilala na niya ang Diyos bilang ating Ama. So makikita mo na doon sa time ni Kristo, meron ng pundasyon para maipakilala ni Kristo na ang Diyos ay ating Ama. Di ba matatandaan nyo, pinag-aralan natin ito sa nakaraan nating one-day seminar, na supposed to be tayo yung anak ng Diyos, kaya lang nagkasala ang tao na wala yung ating connection sa Diyos. Kaya bumagsak tayo sa pinaka-zero na spirituality and intellectual level. Kaya nung dumating si Abraham, sa pagsunod natin sa tipan na binigay ng Diyos kay Abraham, tumaas ang ating level sa servant and servant position. At that time, hindi pa tayo again children. Si God, dahil hindi tayo children, ang relasyon natin kay God, God is what? God is a master. Master, hindi pa siya nag-stand to the position of God. And after Moses again gave another testament, no, sa tao upang pataasin ang ating spirituality and intellectuality. Na in that way, tumaas ito hanggang naging servant position tayo. So you can see, from servant of servants, naging servant position tayo. Pero still, ang ating relasyon kay God, servant and master. And then, Jesus came, the only begotten Son of God, na ang layunin ay for us to restore the lost position na sana ay mabalik tayo doon sa pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong tipan sa tao. Kaya lang, hindi natin siya tinanggap. Eventually, pinatay pa natin siya. Kaya sabi sa Romans 5:28, na yung kamatayan ni Kristo ay nakapagbigay sa atin ng pagiging posisyon na adopted child. Bilang adopted lang tayo. And in that way, no, Jesus promised that He will return the second time. Babalik siyang muli upang muli ay kanyang i-attempt na ibalik tayo dun sa nawalang posisyon natin bilang anak ng Diyos. Kaya makikita natin, dun sa time ni Kristo, pinakilala na niya na ang Diyos ay ating
Ama. Hindi na bilang master. Pinakilala na niya na ang Diyos ay ating Ama. Kaya hindi ba ang mga tao nung araw naggalit kay Kristo? Sabi niya, lapastangan ka. Inilalagay mo ang sarili mo bilang katumbas ng Diyos. Samantalang sabi ni Kristo, kung nakikita niyo ang anak, nakikita niyo ang Ama. Naturalmente. Pero hindi matanggap ng tao nung araw. Ang akala nila ang Diyos ay master at napakataas. Pero ang sabi ni Kristo, dumating na ang panahon upang ipakilala niya ang tunay na relasyon natin sa Diyos na bilang Ama siya at tayo kanyang mga anak. So nakita ninyo. Kaya habang dumadaan o lumilipas ang panahon, nag-a-adapt si God ng panibagong testamento o katuruan na aangkop sa ating kaalaman. Hanggang sa dumating yung panahon na maibalik natin yung nawalang posisyon natin bilang anak ng Diyos. Kaya makita nyo, in our time today, sa panahon natin ngayon, Reverend Moon and Dr. Hak Jahan Moon is teaching us that God is not only a Father, but God as our parent. Magulang natin, both Father and Mother God. Di ba? Kung natandaan nyo, dun sa one day natin na pag-aaral, ano ang katuruan dito? Ang sabi sa principle of creation, ever since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. So makikilala daw na natin ang karakter ng tao o yung ng Diyos o yung kanyang invisible qualities, yung kalidad niya, sa pamamagitan ng pag-observe natin sa kanyang ginawa. Kaya, di ba, pinakita natin na lahat sa creation, kung makikita natin, may nagtataglay ng dual na characteristics. Ano yon? Sa tao, di ba? Ang tao merong babae at lalaki. Sa animal, may babae at lalaki. Sa plants, may babae o lalaki rin, stamen and pistil. And kahit sa pinakamaliit na mga particles, merong positive and negative or masculinity and femininity. So yan, isang karakteristik na nandoon sa dual characteristic ng bawat nilalang. Kaya makita natin, dun sa give and take action of dual characteristic, diba? Yung masculine and feminine, once na nagkaroon sila ng relasyon, ano ang magiging layunin o kalalabasan niyan? There will be existence at development and happiness. And the second dual characteristic in the creation, di ba? Yung internal and external form, di ba? Sa tao, makikita natin meron tayong isip at meron tayong katawan. Sa animal, meron isip at katawan. Sa plants, may isip at katawan hanggang sa pinakamaliit na particles. So ito yung pangalawa sa dual characteristic na makikita sa mga nilalang. At itong dual characteristic na to ay nakapaloob na naman sa give and take action or principle of give and take action. Na once the internal form and external form nagkaroon ng subject and object relationship, existence, development, and idealness or happiness will be realized. So makikita nyo na lahat ng tao ay nakapaloob sa dual characteristic o principle of give and take action na may layunin na magkaroon tayo ng existence at paglago at eventually kaligayahan. Kaya, ang conclusion natin, kung sa lahat ng nilalang ay may dual characteristics, ang sabi sa Romans 1:26, di ba? Sabi niya doon, makikita natin ang invisible qualities ni God o internal nature ni God sa pamamagitan ng pag-observe sa lahat ng creation. Iyon ang nakita natin sa creation. So meaning, God also possess the dual characteristics na nakita natin sa creation. Na God has internal form, external form.
God has a masculine and feminine form. Kaya makikita natin sa Genesis 1:27, di ba sabi ni God, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Tayo daw mga tao ay ginawa ng Diyos sa Kanyang imahe. Base sa Kanyang imahe. Hindi isang babae at isang lalaki. Inulit nila yan. Isang male and female. Kaya according to divine principle, na ang lalaki ay kalahating imahe ng Diyos at ang babae ay kalahating imahe ng Diyos, na sa pamamagitan ng kasal, sila ay magiging isang imahe na ng Diyos. Yun ang kabuuan na imahe ng Diyos, male and female. That's why our true parents, Reverend and Mrs. Moon, teaching us, tinuturuan na tayo ngayon, na ang Diyos ay hindi lamang Diyos Ama, kundi siya ay Diyos na ating magulang bilang Ama at Ina. Kaya makikita natin na in the past, sa history, kung nagbabasa tayo ng Biblia, many times in the Bible, God portray Himself as a very authoritative God. Yun yung kanyang male or masculine form. But sometimes God portray a loving God, a forgiveness God, especially the Holy Spirit, who came to comfort the early Christians. This is the motherly image of God. So kaya makikita natin, in our time today, God is ready to receive the second coming of Christ. Because we are now receiving a higher kind of education, teaching the relationship of God and man as parent and child. Not only as God the Father, but God as our parent. Sabi niya rito, ng divine principle, God is our heavenly parent, not a superficial or fantasy God, but a very real one. Karaniwan kasi, makikita natin, even in Christianity, tinuturing natin ang Diyos na isang fantasy, na isang God of magic. Kaya, karaniwan ang hinihingi natin, kayamanan, katanyagan, o miracle, or miracle. Because we treat God as a God of magic, or a superficial God, or a fantasy God. But according to divine principle, according to true parents, Reverend and Mrs. Moon, God is a very, very real God. If we think that our physical parent are real, heavenly parent is more real than them. Kung iniisip natin o sinasabi natin ng ating physical parent, ama at ina natin ay tunay at buhay, ang Diyos ay lalong mas tunay at buhay sapagkat lahat tayo ay nanggaling lamang sa Kanya. Tayo ay mga resulta lamang na nanggaling sa Kanya. We all came from God. So God is more real than us. Kaya God is a very real heavenly parent. Very real God. Sabi rito, heavenly parent look at us as His own true children. Each one of us is enough to give Him joy and satisfaction. That is why we were created unique. Alam nyo, di ba sa atin, sa pamilya natin, kayo, mga magulang na kayo, may anak kayo, di ba? Pag natutulog ang anak kayo, tinitingnan nyo ang mukha ng inyong anak na wala kayong kasawaan na tingnan. Di ba? Matangos ang ilong, maganda ang mata. Di ba? Nakatutuwa. That is also God, how God look at us. Every one of us is enough to give God joy and happiness. Di ba ganyan din sa parent natin, kayo bilang magulang,
Meron kayong 2 o 3 anak. Bawat isa sa kanila is enough to give you joy and happiness. Kung anong relasyon natin sa ating anak, ganyan ang relasyon na gustong mangyari ng Diyos sa atin. Ayaw niya na inilalayo natin siya. Inilalagay natin siya sa isang trono na napakalayo na hindi niya maabot ang kanyang sariling anak. Yan ang dapat nating maunawaan. Na God, as our parent, want us to be embraced. Gusto niya tayong embrace. Kaya dito pa lang makikita natin na God is suffering, ano? Bakit? Kayo na mga magulang, kung ang anak nyo, alam yung anak nyo yan, but someone is claiming na anak yan, na nawawalan ka ng karapatan, hindi mo, gusto mo siyang yakapin, hindi mo magawa. Do you think you will be happy? No. God is like that. God want to embrace every one of us. Gusto tayong yakapin niya, pero hindi niya magawa. Sapagkat tayo mismo, itinatatwa siya bilang magulang. Tayo mismo ay inilalayo natin ang ating sarili sa Kanya bilang anak niya. Sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. So ito ang katotohanan ng ating relasyon sa Diyos. Again, last night, one of my also lecture, with the Filipino trainees here in Japan, we talk about these things. Pinag-usapan namin to. How to know if the love between 2 or more individuals were already bonded or connected. Paano mo daw malalaman na sa 2 o 3 o isang grupo, connected na kayo or bonded na kayo by love? Ano yung isang palatandaan na masasabi niyong you are already connected by love or bonded by love? Kunyari sa inyong asawa, how can you say na kayo ay connected na o bonded na ng pag-ibig sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang? According to true parents, sa pamamagitan ng longingness. If you are longing for your daughter, for your children, for your husband, for your wife, for your parent, meaning your love is already bonded or connected to them. Ibig sabihin, kung nami-miss mo na sila, nami-miss mo sila, every time hindi mo sila nakikita, iyon ang palatandaan na ang inyong pagmamahalan ay nagkaroon na ng koneksyon. Ngayon, ang tanong dito, di ba? Sa inyong magulang, pag hindi nyo nakikita, nami-miss nyo sila. Sa inyong mga anak, pag hindi nyo nakikita, nami-miss nyo sila. Sa inyong asawa, nami-miss nyo sila. Yun ang palatandaan na connected na kayo sa pagmamahalan. Ilagay naman natin ngayon as sa tao at Diyos. How about you? Kayo mismo. Do you miss God? Do you long for God in every day of your life? Tanungin niyo ang sarili niyo. Are you longing for God? Or maaalala lang niyo sila pag kayo may problema na? Or maaalala mo lang siya pag kayo ay may sakit na? O maaalala niyo lang siya pag kailangan niyo siya? Pag ganoon, ang ibig sabihin nun, wala pang pag-ibig na nagkukonek sa inyo o sa atin sa Diyos. Kaya nakakalungkot. Imagine, sa ating pagising pa lang, may buhay na binigay na sa atin. Merong magandang pangangatawan na binigay sa atin. May kakainin tayo. Buhay ang ating mahal sa buhay. May trabaho tayo. Pero napasalamatan ba naman natin to? Nang may kagalakan. O namutawi lang sa ating bibig na wala man lang pag-ibig na nakalaman.
in a day. How many times you long for God? How many times na namiss mo si God? For a week, for a month, for a year. Namiss niyo ba ang Diyos? In this way, malalaman niyo ano ba ang koneksyon ko kay God. Do I love God? Pero kabaliktaran ato, ini. God is longing for us. Kaya God, from the very beginning, God, started yung providence of restoration. Nagsisend siya ng mga tao upang tayo ay pataasin sa ating spiritualidad. God meets us every day in our life. Every second in our lives. God want to embrace us. Pero tayo, ano? We take for granted our relationship to God. Kung kailangan lang natin siya kailangan, doon lang natin siya nakikilala. Nakalulungkot isipin. Pero ito ang katotohanan. And this is the end of our discussion for tonight. I hope na sana meron tayong natutunan sa ating relasyon sa Diyos. Alam niyo ba na God is really, really longing for us. From the very beginning, nung magkasala, si Adan at si Eva, noong time pa lang na yun, God started, nagsimula na siya kung paano tayo mabibigyan ng salbasyon. Sa anong dahilan? Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Sapagkat ang nasa sa isip at nasa sa puso niya palagi ay ang kanyang mga anak. Ganyan din kayo, di ba, sa inyong mga anak? Kahit nasa trabaho kayo, anong nasa isip niyo? Ang inyong mga anak. Ang inyong asawa. God is like that. Because lahat ng mga magagandang traits ng tao ito ay nanggaling sa may gawa sa Diyos. Kaya kung ang kayong mga magulang ay may pagmamahal na todo-todo sa inyong mga anak, na handa kayong isakripisyo ang inyong buhay para sa inyong anak, doblehin nyo o triplehin nyo ang kagustuhan ng Diyos o ang kalalagayan ng Diyos. God wants to give everything for us. At hindi lang natin yon nauunawaan. Sana ngayong gabing ito ay may napulot kayo sa katotohanan ng buhay. Actually, itong topic natin ngayon, inuuna ko muna na maunawaan nyo yung lower topic natin bago tayo pumunta dun sa higher level, dun sa higher chapter ng Divine Principle. Para pagdating natin doon, makukuha nyo na kaagad-agad kung ano ang ating pinag-uusapan. That's why I want you to know first yung all about the creation, about our relationship to God. This is very, very important. Kailangan malaman ninyo anong posisyon nyo sa Diyos. Ano ang posisyon ng Diyos sa tao. Ano ang relasyon nyo sa Diyos at ano ang relasyon ng Diyos sa tao. So, again, thank you so much sa inyong pagdalo and sana ay may natutunan kayo kahit isang oras lang na ating diskusyon ay may nakuha sana kayo at alam nyo ini ang kahalagahan ng pag-aaral hindi natatapos sa pakikinig lang actually kung pakikinig lang at tapos na doon walang kwenta yon walang kwenta. Ang kakwentahan ng pakikinig sa Diyos ay magkakaroon lamang ng bearing kung ito ay ating maisasagawa o maisakatutuparan. Kaya ito ang challenge sa atin. Now that we know about God, about our relationship to God, dapat ay isabuhay natin ito. At hindi lamang sa atin. Kung meron tayong magiging chance na
pamahagi natin o maituro natin sa iba, gawin natin. Kung hindi man sa salita, maipakita natin sa gawa at para maging huwaran tayo sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Okay? So anyway, please open up your camera, no? Meron pa tayong 13 minutes para magkaroon tayo ng konting kwentuhan. And if you have reflection or questions, magtaas kayo ng kamay. Okay. Okay. So sino yung gustong magbigay ng konting reflection ninyo sa ating topic for tonight? Sino? Wala pa. Si Bea. Bea. Ikaw, Joel. Ako? O sige, ako muna para sila medyo mawala yung... Ako muna? Ako ba? Ako ba? O si Bea? Ikaw. Sige, para simulan mo, para magkaroon sila na. Okay, sige tal. Actually, na-refresh uli yung aking mga nating narinig about the divine principle before. Medyo matagal na yon, but because of this, every... Naputol si Joel. Nawala. Mukhang nakat siya sa connection. Ayun na yan. Pasok ka, Lisa. Don't be noisy and... Hello? Ay, si Pogi! Wala ko kanina. Wala. Joel, naputol ka. Hello, Joel. Hello. Oo, naputol ka. Okay, diba? Okay. Tuloy lang. Sumasalo. Lalo makapot mo yung kalaman. Gusto ko lang ipaalam din sa ating mga nandito. Mukhang mahina ang connection ni Joel, choppy yung kanyang dating. So, sige, Giselle, ikaw nga magbigay ng konting reflection. Ako dito may reflection. Sige nga, mag-reflect ka nga. Kasi medyo guilty ako doon sa 6 days na yun. Nakala ko 24 hours lang, ganyan. Very enlightening talaga pag nag-a-attend ako ng mga lecture. Parang weird ng mga alam ko dito ng mga information kaiba. Tapos, yung pong relationship kay God, nung bata ako parang, yun nga, parang authority, yung kaya parang medyo mahirap mag-pray dati kasi parang scary, ganyan. Lately nalaman ko naman yung medyo nung tumanda-tanda ako na yun, na parent. Tapos, parang na-realize ko na importanteng ituro kay Gio na ganun. Para yung pagpe-pray niya, hindi yung parang master, ganyan, servant to master. Parang magiging na din niya, parang parent nga po. Parang mas madali siyang magpe-pray, mas madali siyang makikipag-usap kasi alam niya yung parang relationship niya talaga. Yes, that's true. Good, very good. Nakakaiyak. Pero seryoso, Tito. Galing. Yes, that's true. Actually, maganda. Ganun talaga dapat na dapat masabi natin kung ano yung nasa kalooban natin. At hindi ba yung katuwaan ng magulang yon na nagbubukas ka sa iyong magulang. Katuwaan ng magulang yon na nasabi mo na sa magulang mo yung mga gusto mong di ba? So, yung inaantay ng magulang sa kanyang anak actually. At, kaya maganda to yung reflection. O sino pa ang gusto mag-reflect? Si June, ikaw nga ito, mag-reflect ka nga rin na to. Hello po, magandang gabi po, Kuya. Good evening, Ato. Hindi, Kuya, sobrang ganda lang yung topic. Yun nga, tulad nga sabi ni Ate Giselle, na parang enlighten siya. Kasi ngayon ko lang na-realize, Kuya, na hindi pala dapat. Dati kasi guilty rin ako na pag may kailangan lang ako, tsaka lumalapit kay God, na tsaka lang siya naalala pag yung down ako. Hindi pala dapat ganun. Dapat pala, meron man o wala, dapat magpapasalamat ka lagi.
Yes, Yun Aju. lang po. Okay. Yes, Apo. Aju. Yun lang kuya. Maraming salamat kuya. Okay, that's good. Tama to yun. Tama yun. Yun ang mga makikita nating pagkakamali ng tao. At doon, yun ang nagpapakita na wala pang pag-ibig na nagko-connect sa atin between God at saka sa atin. Ano? Kasi ang nangyayari, ano lang one way lang yung love eh. Tayo nakaka-receive ng love, pero yung pagbibigay natin sa kay God ng love, wala. So, kaya hindi tama yung ganong klase ng feeling natin kay God. So anyway, si Bea Ine, ikaw anong nakuha mo ngayong gabi na discussion natin? Similar din po kay Ate Giselle kasi po kapag po nagpe-pray po ako or anything God-related, inisip ko po lagi parang hindi ko po siya pwedeng suwayin or galitan, gano'n. Dapat po parang sumunod po ako sa lahat ng utos niya, gano'n. So, kumbaga parang nakakatakot din po, gano'n. Yes, Pero go. na-realize ko po na parang parent lang din po siya. Hindi naman po niya gusto maging hari or ruler. Gusto niya lang po. Yes. Sige ine. Anthony, maganda ine yung reflection mo na yun. Dapat ganun tayo, ano? Dapat kung yung turing natin sa Diyos, talagang magulang natin, ano? Hindi yung mayroong gap between us at saka sa kay God, ano? Dapat yun ang mawala natin. Maging bukas tayo kay God. Sabi nga sa amin, ano? Every minute of your life, you can talk to God. You can report. Kunyari, pupunta ka, pasok ka, o God, pasok na ako sa school. Please protect me. Yung bang ganun dapat to tayo, very open to God. And sabi nga sa amin, the more you connect to God, the more God will connect to you. The more na you long for God, the more God will long for you. And sabi nga sa amin, love is the strongest magnet in the world. If a man possess love, God will always be there to connect to you. Because God is seeking for love. Where there is love, God is there. No? Kaya, sabi niya sa amin, actually, it's only a joke. Sabi niya, kung ikaw ay puno ng pagmamahal, kahit sipain mo si God na papalayo sa iyo, God will never abandon you. Ipagsisiksikan niya ang sarili niya sa iyo because you have love. And that is the one seeking by God, love. Because that is the only thing that God can be satisfied of. Wala nang iba. Because everything God possess, lahat yan, nasa sa Diyos. The only thing that He cannot possess alone is love. That's why He is seeking for love. And that's why God need man for love. Ganon ang katotohanan. Kaya napakaganda. Actually, nakakatuwa, no? Pagka narinig ko yung reflection ninyo, actually, that's good. Ato, ine. And then, before you sleep, ano, and while you're praying, check yourself. No? Ano ba ang connection ko kay God as my parent? No? So, do you long for God? You know? Okay, so anyway, si Joel, nakalabas na? Wala ni si Joel? Wala yata, tita. Oh, hindi siya no? And then si Ivy rin yata. Si Ivy ba nagpaalam kanina? Siya ba yung nagpaalam? Kanina? Si Jerome po yata, Si tita, Jerome. susunduin daw. Ito si Jerome, yes, ito yun. Si Ivy ang wala. Palagay ko nakasakay niya siya siguro sa bus siguro baka na disconnected. Anyway, antayin ba natin si Joel before we close or ano ba ang ano? Papasok kaya ito pa si Joel o hindi na siya makapasok? Ano ba nakalagay? Para po may yata connection niya. Oh, mukhang mahina nga connection yun. So anyway, papanood ko na lang sa kanya yung video nitong last na to. So let us close yung natin. Yung ating discussion Teka, lagyan ko lang ng music. Okay, so
So please join me in prayer. Good evening, our most beloved Heavenly Parents and true parents of Paganan. Ngayong gabi pong ito ay punong-puno po kami ng kaligayahan sa pag-ibig po na aming nakamit, nadama sa pagbibigay niyo po ng kaparuan sa amin ngayong gabi. Alam mo po, Diyos na aming kulang. Sa bawat araw po na ginawa ninyo, napakarami pong mga biyayang aming natanggap. Ngunit, ang pagbibigay po namin ng pasasalamat sa inyo ay palaging nagkukulit. Humingi po kami ng kapatawaran sa inyo na sana po sa panahon namin habang kami nasa lupa ay maitama po namin o maituwid ang mga bagay po na nakapagpapahiwalay sa inyo. Ang inyo pong pag-ibig ang naging buhay po namin. Kung wala po ang inyong pag-ibig, ang buhay po namin ay walang silbi. Sapagkat kami po ay ginawa o naririto sa lupa ng dahil po sa inyong Panginoon. Heavenly Parents, how we wish to stand and change, Father, 100% today. That is our love and desire, Father. We want to truly manifest in ourselves the true love that you want us to be. And we could be able, Father, to indemnify all the past sins that we have done and to stand in front of you with only, Father, love that belongs to us. Heavenly Parents, please guide every family, Father, that are here in this gathering. And please give them, Father, the wisdom and the love and guidance that they will be able, Father, to use that as their guidance. And we pray, Father, that this day we will be able, Father, to truly receive and manifest within ourselves the things that we have learned. And thank you so much, Father, for everything. And we are praying, Father, for the next time that we could meet again, Father, as one family. And that is what we ever wanted, Father. Thank you so much, Father. And I pray, Father, these things and giving to our gratitude, Father. In the name of the Lord Christ, our truth. Amen. Amen. Thank you so much, everyone. Maraming salamat. Ine, ato, sa inyong pagdalo. Tito, thank you po. Thank you po, Tito. Maraming God salamat. bless everyone. Bye-bye. Take care. Ingat. Okay, ingat kayo. Bye-bye.